JD. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Rosalinda. Taong 1959, Masbate. Sa isang liblib na baryo ng Masbate, matatagpuan ang isang ulilang dalaga na nagngangalang Rosalinda. Bata pa lamang nang masangkot sa aksidente ang mga magulang matapos maipit ng dumara ang truck. Kagad siyang kinupkop ng mga tiyahin. Bagamat kamag-anak, trinato itong katulong ng pamilya. Gayunpaman, lubos pa rin ang pagpapasalamat ng dalaga sa pamilyang kumupkop sa kanya. Pagtungtong ng 16, bumukod na ito ng tahanan. Hindi man nakapag-aral, banat na ang mga buto ni Rosalinda. Kung ano-anong trabaho na ang kinuha nito upang makapag-ipon at mabuhay ang sarili. Kahit mag-isa sa buhay, kailanman hindi nagkaroon ng sama ng loob ang dalaga. Palagi itong nagpapasalamat sa bawat taong tumutulong o nagbibigay sa kanya ng kahit anong biyaya. Dahil dito, maraming humanga at rumespeto sa kanya. Ni isa, walang gustong kumalaban kay Rosalinda. Bukod kasi sa wala namang rason upang maging kaaway, siguradong pagtutulungan ng mga tao kung sino man ang umape sa kanya. Bagamat nagpapasalamat, minsan hindi maiwasan ang dalagang mangulila. Nais nitong magkaroon ng sariling pamilya upang may mahalin, magmahal sa kanya at matatawag na pamilya niya. Alam ito ng bayan, kaso nga lang kahit maraming nagkakagusto sa dalaga, bukod sa mabait at maganda, walang sumubok manligaw dito dahil sa iniisip nila. Walang sino mang lalaki ang karapat-dapat na tumanggap ng pagmamahal na kasing puro ng kay Rosalinda. Lumipas ang ilang taon, pagdating sa edad na 19, may dumating na binata mula sa Maynila. Laki sa yaman. Ngunit kahit ganun, hindi kailanman naging gahaman o matapobre si Gabriel. Ayon sa kwento, lumuwas ang binata upang mamuhay ng simple kasama ang ina at ama nito. Katulad ni Gabriel, kilala ang ina at ama nito bilang mapagbigay ng mga tao. Kahit may kaya, ni minsan hindi nanapak ng kapwa ang mag-asawa. Kaya naman kahit dayuhan, kagad tinanggap ng bayan ang binata. Kalaunan, nagkita ang landas ng dalawa. Nagkakilala ng mabuti at nagkatuluyan. Ipinakilala ni Gabriel si Rosalinda sa mga magulang. Nung una inakala ng dalaga na hindi siya matatanggap ng pamilya lalo na't ulila. Hindi nakapag-aral at hindi ito mayaman. Ngunit laking tuwa niya nang malamang gusto din pala siya ng mga ito. Hindi naging mahirap ang pagsasama ng lahat. Napakasaya, payapa, kontento sa kanilang buhay. Bagamat sanay kumilos at gumawa ng gawaing bahay si Rosalinda, palagi itong tinutulungan ng pamilya at ni Gabriel. Kailanman, hindi sila nanumbat o nagreklamo. Ngunit kahit napakabuti ng mga naninirahan, hindi maintindihan ng dalaga kung bakit nakakaramdam ng negatibong enerhiya sa tahanan ng nobyo. Isang araw habang nagtutupi ng labahan, nagulat ang dalaga nang biglang sumakit ang batok, para bang may tumutusok sa kanyang leeg. Paghawak nila ay wala naman. Wala ring tao o bagay na nakapaligid na maaaring magdulot nito sa kanya. Kung gaano kabilis sumakit ang leeg, ganon din kabilis na wala, kaya hindi niya na masyadong binigyan ng pansin. Kinabukasan, doon na nagsimula ang mga sintomas. Tila palaging nangihina, walang enerhiya si Rosalinda. Madalas na itong nagsusuka sa umaga, ilang beses nang hinimatay ang dalaga. Pagdating sa pagamutan, nalaman ng pamilyang nagdadalang tao na pala ang dalaga. Tuwang-tuwa ang mag-asawa sa balita.
Matagal na nilang hinangad na magkaroon ng apo. Kaya naman biyaya ang balitang dala ni Rosalinda. Habang nagdiriwang ang mag-asawa, napatingin si Rosalinda sa nobyo. Hindi nito mawari kung anong emosyon ang nararamdaman ng binata. Sinubukan niyang kausapin, ngunit hindi umiimik si Gabriel. Wari ng dalaga na maaaring nabigla ang kasintahan, kaya naman hinayaan niya muna ito. Pagkauwi, todo asikaso ang magiging lolo at lola. Lubos na nagpapasalamat sa pagmamahal na ipinapakita ng mag-asawa. Kaso nga lang, sumapit na ang gabi at hindi pa rin umuuwi si Gabriel. Nag-alala na maaaring napano na ang binata. Nagpunta ang ama upang mangingi ng tulong sa bayan kung sakaling nakita ang binata. Ngunit lumipas ang 1 linggo, hindi na talaga ito nagpakita. Isang araw, pumutok ang tsismis na umuwi daw ng Maynila ang binata. Ayon sa saksi, ayaw daw panagutan ni Gabriel ang daladala ni Rosalinda. Dagdag pa nila, hindi daw siya ang ama nang nasa sinapupunan ng dalaga. Bagamat nakakasira ng puri ang tsismis na kumakalat sa bayan, halos walang naniwala sa balitang iyon, lalo na't kilala nila ang dalaga mula pagkabata. Kaya imbis na masira ang reputasyon, sinuportahan pa nila ito. Hinikayat na hindi niya kailangan ng lalaking tulad ni Gabriel. Ganun pa man ang nangyayari, merong iilan na hindi makapaniwala na magagawa ito ni Gabriel, lalo na't iba ang pagkakakilala nila dito. Kaso nga lang, nangyari na ang nangyari. Kung tunay mang lumuwas ang binata dahil ayaw nitong panagutan ng nobya, wala silang ibang magagawa kung hindi umusad na lamang. Nabalot ng hiya at dismaya ang mag-asawa. Hindi sila makapaniwala na ganon ang reaksyon ng anak. Nangingi ng tawad ang dalawa kay Rosalinda. Kaso nga lang ng gabing yun, doon nalaman ng dalaga na hindi pala tunay na anak si Gabriel. Ano pong ibig niyong sabihin? Inampon niyo lang po si Gabriel? Tanong ng dalaga. Ganun na nga, iha. Pero sana wag mong ipagsabi sa ibang patungkol dito. Hindi kasi kami nagkaroon ng anak. Kaya nung merong isang babaeng nagmakaawa na kunin namin ang anak niya, dahil hindi daw kayang buhayin tinanggap namin si Gabriel. Kaso, may bisita. Kung sino man ang babaeng yon, hindi man lang nagpakilala sa kanya. Kaya kung sakaling magtanong ang anak ko, hindi rin namin siya masagot kung sino ang tunay na ina. Pero kung sakaling magkita uli kami, siguradong matatandaan ko ang itsura. Wika nito. Nangako si Rosalinda, mananatiling tikom ang kanyang bibig patungkol dito. Nangako din na mag-asawa na hindi papabayaan ang nagdadalang tao. Lumipas ang araw. Bagamat malungkot kinaya nito ang sarili, wala pa ring balita sa nobyong nag-abandona sa kanila. Ngunit simula noon, doon na napansin ni Rosalinda unti-unting pagbabago ng kapaligiran. Sa pagsapit ng dilim, may mga uwak na gustong pumasok sa tahanan. Paulit-ulit hinahampas ang katawan sa bintana. Nagkaroon na rin ng mga bayawak sa kisame. At minsan, nakakadiri na ang mga pangitain. Unti-unting dumadami ang mga insekto sa lugar. Nung una ay mga langgam. Sumunod ay mga langaw at nariyan na ang mga lamok. Hanggang sa nagkaroon na rin ng mga alupihan at iba pang mga insekto. Ilang beses nang kumuha ng tauhan ng mag-asawa upang puksain at alamin ang pinagmula ng mga insekto. Napuksa naman nila, pero hindi naging matagumpay na alamin kung saan nagmula. Bukod pa rito, kahit nabuntis, nangangayayat ang dalaga kahit sapat naman ang kinakain nito. Bukod pa sa pagpayat, ang balat nito ay tila unti-unti nang natutuyo, parang nilalason ang kanyang laman. Nang magpasuri sa manggagamot, laking gulat nila nang malamang hindi nagalaw ang bata sa sinapupunan
kahit na buhay at normal ang kondisyon nito. Pag-uwi, naganap ng pare ang mag-asawa. Katoliko ang mga ito, kaya't inakala nila may demonyong gumagambala sa pamilya. Naganap din ng kakilala si Rosalinda na maaaring makatulong sa kanilang sitwasyon. Kinabukasan, nagtungo sa tahanan ang dalawa, ang tinawag ni Rosalinda at ang tinawag ng mga magulang ni Gabriel. Si Padre Isidro, isang konserbatibong pare na maigpit sa doktrina ng simbahan, at si Mang Telmo, isang matandang albularyo na may koneksyon sa sinaunang orasyon at mga engkanto. Bagamat magkaiba ang paniniwala ng dalawang panig, nirespeto nila ang kani-kanilang mga pananampalataya. Kaso nga lang, unang tingin pa lang, hindi magkasundo si Padre Isidro at Mang Telmo. Hindi dapat tinatangkilik ang mga bagay na gawa lamang ng mga tao. Tanging Diyos lamang ang dapat mong paniwalaan. Manampalataya ka sa Kanya, iha. Wika ni Padre Isidro. Hindi naman gawa-gawa lang ng tao ang panggagamot at ang pagiging albularyo. Matinding pag-unawa at ipinagkakalob ito sa karapat-dapat lamang. Hindi ito biro o kathang-isip lamang. Mataas na uri ng konsentrasyon upang kumonekta sa kalikasan. Yan ang dapat gawin. Kahit hindi nagtitinginan, alam ng pamilya na nagpaparinigan ang dalawa. Nagpatuloy sa pagbabangayan. Ngunit biglang tumigil si Mang Telmo nang mapatingin sa tiyan ng dalaga. Ang buong akala ng pare, natamaan ito sa kanyang sinabi. Ngunit nang sundan nito ang mga mata ng manggagamot, nagulat din sa nakita. Ano po yun, Padre? Meron po ba kayong nakikita na hindi namin nakikita? Mukhang hindi nyo nga nakikita ang nakikita namin. Nababalot ng itim na enerhiya ang tiyan mo, iha. Akin at babasbasan muna kita. Dinala ang dalaga sa simbahan. Sumama si Mang Telmo dahil ang kutob nito, hindi espiritual ang labang haharapin ng dalaga. Pagpasok, hindi naman nasunog o nagkaroon ng negatibong epekto ang pagdalaw ni Rosalinda sa simbahan. Dinasalan nito ng pare. Binasbasa ng banal na tubig. Kaso nga lang, naroon pa rin ang itim na enerhiya. Hayaan muna natin at ipagpatuloy lang ang pagbabasbas sa'yo, Rosalinda. Manampalataya tayo at magdasal. Sinasabi ko sa inyo, hindi demonyo ang kalaban ng dalaga. Itim na mahika ang may gawa niyan. Wika ni Mang Telmo. Doon na nagsimula ang pagtatalo ng dalawa. Bagamat hindi sang-ayon, nare-respeto ni Mang Telmo ang desisyon ng pare. Ilang beses binasbasa ng dalaga at patuloy sa pagdarasal ang mga ito. Kaso nga lang, katulad ng inaasahan ng manggagamot, hindi ito ang solusyong hinahanap ng pamilya. Bagamat ako'y manggagamot, hindi ibig sabihin nun na binabalewala ko ang iyong pananampalataya. Naniniwala ako may Diyos at ako'y nagdarasal din. Kaso ang sinasabi ko sa inyo, ibang tulong ang kailangan. Kailangan puksain ang gumawa nito sa iyo, Rosalinda, sa lugar at sa pamamaraan kung paano ito dinala sa iyo. Dahil hindi umuusad o gumagaling ang karamdaman ng dalaga, nagpasya ang pamilya. Sundin si Mang Telmo. Naganda ng tansong baul ang manggagamot. Dala-dala ang mga pinatuyong halamang gamot. Kasama na dito ang mga tuyong insekto. Sinindihan ito sa loob at nagtalaga ng mga orasyon. Hindi katulad ng karaniwan. Ang usok na lumalabas sa baul ay kulay berde. Hindi karaniwang barang ang ginawa sa iyo. Isang pangkadena ng kaluluwa na mula sa linya ng mga sinaunang mambabarang. Makapangyarihan at walang awa ang may pakana niyan. Wika ni Mang Telmo habang binabasa ang mensahe mula sa usok. Hindi pa natatapos ang pagbabasa. Nawala na ang apoy. Ayaw magpakilala ng taong gumawa nito sa dalaga.
Dahil dito, dinala ni Mang Telmo ang grupo sa sitio Puting Araw. Dito nakatago ang isang itim na kahoy ng sinukuan. Isang puno na hindi nabubulok. May balat na kasing itim ng uling at amoy insenso. Ayon pa sa manggagamot, ang sinukuan ang pinakamabisa at makapangyarihang puno pangontra sa mga sumpa, baranga at iba pang masasamang elemento. Kaso nga lang, dahil sa abilidad ng punong ito, siguradong merong tagapagbantay. Kayang-kaya nitong kontrahin ang anumang sumpa na ibinigay sa'yo. Kaso nga lang dahil sa lakas ng puno, siguradong nariyan ang tagapagbantay, ang engkantong ugat. Halo-halo ang emosyon ng grupo. Ngunit si Padre Isidro, hindi pa rin naniniwala sa mga sinasabi ng matandang manggagamot. Pagkarating sa lugar, bagamat may kaunting layo pa, kitang-kita ng grupo ang punong tinutukoy ni Mang Telmo. Dahan-dahan silang lumapit upang magpaalam na manghingi ng kahoy. Ngunit bago pa makapagsalita, lumabas na ang gabay, ang engkantong gubat. Ang gabay ay isang nilalang, puro ugat ang katawan, puno ng lumot, na tila sumasabay sa pagsayaw ng hangin ang mga galamay. Wala itong mga mata, ngunit nakikitang ginagamit nito ang hangin at lupa upang maaninag ang kapaligiran. Hindi ito mabagsik kahit sa napakalaki at nakakatakot na itsura. Ganun pa man, haharangan nito ang sinumang susubok na lapitan ang kahoy ng sinukuan. Sinubukang magsalita ni Mang Telmo, kaso nga lang kagad siyang pinunterya ng mga ugat na parang galamay. Umiwas ang grupo, pero hindi naging madali. Lalo na't may edad na ang lahat, habang si Rosalinda ay nagdadalang tao. Anong klaseng hayop yan? At kailan ko sinabing hayop yan? Ang sabi ko nilalangang gabay, hindi hayop na kupadre ho. Lawakan mo ang pag-unawa dahil marami ka pang maiengkwentro na hindi maipapaliwanag ng doktrina mo. Wika ni Mang Telmo habang patuloy na umiilag sa atake ng nilalang. Nagpatuloy ito at kalaunan, napagod na rin ang grupo. Sumambulat ang mga alikabok. Gumapang sa ilalim ng lupa ang mga ugat ng gabay. Bumalot ang mga galamay sa katawan ni Rosalinda at sinubukang sakalin nito ng nilalang. Kagad kinuha ni Mang Telmo sa bulsa ang isang bagay. Ito ang balat ng bayawak at sa loob ay may abo. Alikabok na mula sa banahaw na may kasamang dasal. Agad itong sinaboy sa nilalang, kaya naman nabitawan nito si Rosalinda. Nagpatuloy ang pag-atake ng gabay at ang pagdepensa ni Mang Telmo. At sa huli, nang makita ng gabay na puro ang puso ni Rosalinda, ang kanyang layunin ay protektahan lang ang bata. Tumigil sa pag-atake ang gabay. Binigyan siya ng bahagi, isang itim na tangkay na merong hugis ng abaniko. Ang itim na kahoy ng sinukuan, ito ang gagabay sa'yo. Ngunit paalala, huwag mo itong gagamitin sa pag-iigante, sapagkat sa sandaling ibalik mo ang sumpa, ang kadiliman ang kakain din sa'yo, lalong-lalo na sa iyong puso. Nagpasalamat ang grupo at nagtungo na sa baryo. Sa tulong ng gabay, natunto nila ang kinaroroonan ni Gabriel. Sa isang liblib na bahagi ng kagubatan, natagpuan ang binata sa munting kubo na napapalibutan ng mga insekto, mga langaw at kung ano-ano pang gumagapang at lumilipad. Sa gitna ng silid si Gabriel, nakaupo, hindi kumikibo, hindi nagsasalita, na para bang wala sa tamang pag-iisip. Hindi alam ng mga magulang kung anong nangyayari sa kanilang anak. Ang tanging alam nila, ang pag-abandona nito, hindi sa sariling desisyon ng binata. Sa tulong ng dasal ni Padre Isidro at mga kagamitan ni Mang Telmo, pilit nilang binuksan ang katotohanan na nakapalibot sa binata.
Lumabas ang anino ng isang matandang babae. Kuba ang likod nito. Kulubot ang mga balat. Napakahaba ng buhok at mga kuko. Katakot-takot ang itsura. Biglang napatakip ng bibig ang ina ni Gabriel nang makita kung sino ito. Kilala mo ba kung sino ang babaeng yan? Nagkatinginan na mag-asawa. Ayaw pa sanang sabihin kung sino ito. Nay, kailangan po nating malaman kung sino siya at kung ano po yung motibo niya sa pagsumpa sa akin. Nagbuntong hininga ang matanda. Kung hindi ako nagkakamali, siya ang tunay na ina ni Gabriel. Imposible yon, Ginang. Matagal nang pinaslang ng mga taga-baryo ang babaeng yan. Anong ibig mong sabihin, Mang Telmo? At bakit nila yon gagawin sa isang kaawa-awang matandang babae? Huwag kayong magpapalinlang. Kahit na mukhang hindi lalaban ng babaeng yan. Isang magaling na mambabarang. Marami na itong nakaaway dahil naggasik ng dilim sa kapaligiran. Kahit walang ginagawa sa kanya, nilalagyan ito ng sumpa ang kung sinong mapadaan sa landas niya. Isang magaling na albularyo ang sumubok puksain ng kademonyo ang ginagawa ni Minerva. Kaso nga lang, hindi namin sigurado kung paanong nabuo ang bata sa sinapupunan niya. Pero yung edad ni Gabriel, ibig sabihin, bago pa lang nangyari ang lahat. Pero kailanman, wala akong nabalitaan patungkol sa isang mambabarang sa bayan natin. Hindi man natin nasisiguro kung ano ang tunay na mga pangyayari. Isa lang ang sigurado ko, napakatanda na ng babaeng yan. Siguro mahigit 100 taon. Malaki din ang posibilidad na dahil sa puro at dalisay ang pag-ibig mo sa bata. Yon ang dahilan kung bakit gusto niyang makuha ni Minerva. May taglay na liwanag ang sanggol na gustong-gustong kunin ng mga tao sa kadiliman. Dinala ng grupo ang hindi kumikibong katawan ni Gabriel. Iniwi muna ng mga magulang ang binata habang naiwan si Rosalinda, Padre Isidro at Mang Telmo. Sigurado ka ba, Iha? Hindi makakabuti sa'yo at sa bata ang mga pangyayari. Halika, sumama ka na sa amin at magpahinga ka. Tumanggi ang dalaga. Sa tulong ng gabay, natunto nila ang kinaroroonan ni Aling Minerva. Madilim ang gabi. Pareho ng itsura. Napapalibutan ng mga insekto. Sa tabi ng sapa sila dinala ng gabay. Hindi na nagaksaya ng panahon ang matandang mambabarang. Kaagad itong nagpakawala ng mga itim na alitaptap. Lahat ng mga ito ay nakakalason. Meron ding gumagapang na alupihan sa lupa at iba pa. Nagsimula ng kumilos si Padre Isidro gamit ang krus na gawa sa kahoy na nakabalot ng rosaryo. Habang si Mang Telmo naman na nasa likod, nagsindi ng mga kandila upang putulin ang sumpa habang pinapaikot sa hangin ang ginupit na buhok ni Gabriel. Bagamat maraming napuksang insekto, hindi yon ang naging dahilan, hindi yon naging sapat upang mapatigil ang matandang mambabarang. Dinoble pa nito ang mga pinakawalang insekto. Ngunit dahil dito, unti-unti ring nanghina ang katawan ni Aling Minerva. Sige na, Iha! Pagkakataon mo na! Dala ang itim na kahoy ng sinukuan. Itinaas nito ang dalaga at binanggit ang mga sinasabi ng gabay. Kumidlat ng napakalakas. Lumabas ang inkantong gubat. Sa ngalan ng sanggol na hindi pa sinisilang, na gusto mong patayin kagad, naway bumalik sa'yo ang lahat ng kasamaan. Isinaksak na Rosalinda ang kahoy sa lupa. Malagintong liwanag ang bumalot sa lupa na bahagyang nakakabulag. Sumambulat mula sa liwanag ang mga kahoy at ang gabay ng inkantong ugat. Hinila nito ang matanda, ngunit ito pala ay isang anino lamang. Nang matanggal ito, naiwan si Gabriel na sinapian ng espiritu ng mambabarang. Hinila ng gabay ang espiritu, isinilid sa katawan ng puno kung saan ito ay natuyo at nabiyak. Sumabog, biglang binalot ng itim na usok ang paligid.
Sumunod ang katahimikan. Mula sa sinapupunan ng dalaga, nagkaroon ng liwanag na bumasag sa kadiliman. Kagad kinuha ni Padre Isidro ang walang malay na katawan ni Gabriel. Kung nandito si Gabriel, sino ang dinala na mag-asawa sa tahanan? Dali-daling umuwi si Mang Telmo upang puntahan ang dalawa. Unti-unting naglaho ang gabay matapos tuluyang patayin ang matandang mambabarang. Napalod si Rosalinda. Tumagas ang tubig. Senyales na lalabas na ang bata. Iniwan muna ni Padre Isidro ang binata. Tinulungan ang dalagang manganak. Nahirapan si Rosalinda, lalo na't hindi sanay ang padre sa ganitong sitwasyon. Ilang minutong lumipas bago tuluyang nailabas ang anak ng dalaga. Kagad binigay ni Padre Isidro ang bata sa ina. Napawi ang ngiti kay Rosalinda nang mapansing hindi umiiyak ang bata. Pinakiramdaman nito ang pulso ng sanggol at kung may hangin ba na lumalabas sa bibig nito. Ngunit wala. Napayak na lamang ang dalaga nang mapagtantong wala ng buhay ang anak. Kalaunan, nakarating na rin sila Mang Telmo at mga magulang ni Gabriel. Mabuti na lamang naabutan ni Mang Telmo ang dalawa sa daan dahil natuklasan nito. Nakahoy lang pala ang akala nilang katawan ng anak. Kagad silang napatingin sa dalaga. Katulad ni Rosalinda, napawi din ang ngiti sa kanilang mga muka nang makitang umiiyak ang dalaga. Dahil sa ingay nagising si Gabriel. Tuliro at luhaan. Hindi alam kung ano ang mga nangyari. Iyak ng iyak. Walang humpay sa paghingi ng tawad. Nang makita nito ang walang buhay na anak, walang ibang sinisi ang binata kung hindi ang sarili. Umuwing luhaan ng pamilya ng gabing yun. Natanggal man nila ang sumpa. Hindi naman nailigtas ang bata. Baka meron kang gamit o orasyon na pwedeng makatulong, Mang Telmo. Wala, Padre. Tanging Diyos lamang ang may kakayahang bumuhay ng patay. Pagsapit ng madaling araw, naganda na ng libingan ang mga magulang at si Rosalinda. Nag-alay ng mga dasal ang pare, pati na rin si Mang Telmo. Paulit-ulit nangingi ng tawad si Gabriel dahil hindi nito napigilan ang pangyayari. Wala siyang muwang upang protektahan ang kanyang mag-ina. Hindi alam ni Rosalinda kung ano ang dapat maramdaman. Sinubok ng tadhana ang butihin niyang puso. Matapos ang seremonya, niyakap ni Rosalinda sa huling pagkakataon ng anak. Hindi napigilang umiyak. Mapatakan ng luha ang sanggol. Pupunasan pa sana ng dalaga ang dibdib ng anak. Nang bigla itong lumiwanag, kagad nilang tinignan ang pinagmula ng ilaw. Isang puting nunal sa dibdib na merong hugis ugat. Umiyak ang sanggol. Isang milagro. Tunay ngang may milagro. Wika ni Mang Telmo. Sa sobrang tuwa, nagyakapan ng pare at ang ermitanyo na palaging nagbabangayan. Lahat sila ay nagpasalamat, tuwang-tuwa sa milagrong pinagkalob sa kanila. Sa pagpapatuloy, hindi tumigil sa pagsuyo ang nobyo upang mapatunayan na karapat-dapat maging ama at asawa. Hindi rin naman pinilit ng mga magulang ni Gabriel na patawarin ito kagad ang kanilang anak, lalo na't hindi madali ang pinagdaanan ng dalaga. Muling ibinalik nila Rosalinda at Mang Telmo ang itim na kahoy ng sinukuan sa kagubatan. Muli silang nagpasalamat sa gabay. Bumangon ang dalaga mula sa masalimuot na karanasan. Ilang taon nang lumipas, natutong maglakad at magsalita ang bata. Nasa dibdib pa rin ang nunal na merong hugis ng ugat. Palatandaan, basbas ng gabay, at milagrong pinagkalob sa kanila ng may kapal. Ang isang mataas na uri ng gamit na binabantayan ng inkantong gubat. Ang itim na kahoy ng sinukuan.
Bagong kwento pa rin ang kasunod mga kabayan. Ito ay pumapatungkol sa mambabarang kontra aswang. Simulan na ang storya. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Jovan. Taong 1998, Iloilo. Hindi nalingid sa kalaman ni Jovan ang tungkol sa pinanggalingan ng pamilya. Hindi lang sabi-sabi, kundi katotohanan. Ang angkan na pinagmulan ay may lahing aswang. Minsan ang pinagkaisahan ng mga tao, binibiro na namamaslang. Kung may nababalita ang patayan, sila kaagad ang pinag-uusapan. Gayunpaman, piniling unawain dahil ayaw ng mga magulang na magkasakit sila at maisipang gumanti. Ang palaging paalala ng ama, ilabas sa kabilang tenga ang pangungutya. May pagkakataon na mahirap magpigil lalo na kapag nasasagad. Silang magkakapatid. May mga pagkakataon na umuuwi galing sa gulo. Pinaglaban lang sana ang sarili pero sila pa ang sinugod sa bahay at pinagkaisahan. Ito ang nag-udyok para lisanin ang sentro. Manirahan sa bukirin kung saan napapalibutan ng mga bundok at malawak na kagubatan. Dito payapa ang buhay, malayo sa anumang banta ng mga tao. Nang lumaki ang pamilya, hindi kayang tugunan ng pagtatanim ang pang-araw-araw. Nagpasya ang ama na si Mang Romulo dahil nakatapos ng high school. Nakatungtong pa ng 1 taon sa kolehiyo bilang mechanical engineer. May kakilalang nagtatrabaho sa Saudi. Pangingibang bansa ang naisip na solusyon sa kahirapan, bagay na kaagad pinatulan ng ama. Tumagal si Mang Romulo ng mahigit 10 taon. Malilit pa lamang ang mga anak nung umalis. Binata na ng makabalik. Labis ang tuwa nang makapiling muli ang ama. Kaso nga lang malaki ang pagbabago. Kung dati malaki ang pangangatawan, ngayon bumabakat ang buto. Pagod ang makikita sa mga mata. Nakangiti nga, pero mahahalatang hindi tunay na masaya. Nagtatanong ang ina kung ano ang nangyari sa Saudi, kung minaltrato, kung hindi ba pinapakain o kung ano pa. Panay iling si Mang Romulo. Ayon sa kanya, ito siguro ang resulta ng labis na pananabik sa pamilya. 10 taon din ang tinagal bago sila nakasama muli. Kaso nga lang para kay Jovan, merong mali. Ang nangyari sa ama ay hindi dulot ng pagkasabik, maltrato ng amo o kung sino man. Malaki na siya at nalalaman ang kaibahan ng mga bagay-bagay nang makaraos pa sekretong kinausap si Mang Romulo. Pa, tayo lang naman ang nandito. Sabihin mo sa akin kung ano ang totoo. Hindi ako naniniwala sa mga sinabi mo kay mama. Dahil alam ko, may mas malalim na dahilan kung bakit ka nagkakaganyan. Sabihin niyo ho sa akin. Ako ang panganay mo eh. Sisiguraduhin ko magbabayad yung lapastangan na yan. Wika ni Jovan. Iho, kumalma ka nga. Ano bang sinasabi mo dyan? Maniwala ka o hindi? Totoo ang sinabi ko. Iba ang epekto kapag nalayo sa pamilya. Hindi ka makakakain ng maayos, hindi makatulog. Napapaisip kung ayos lang ba kayo rito? Nakakakain ba ng masarap ang mga anak ko? Kagaya ng pagkain na hinahain nila sa akin doon. Iho, huwag kang mag-alala. Ngayong nakauwi na ako, babalik din ang pangangatawan ko. Nagpaalam ako sa amo ko na magbabakasyon muna ng 1 taon. Pumayag naman siya. Pinapangako ko sa'yo, tataba uli ang tatay mo. Kikisig uli ang katawan. Hindi mo ako madadala sa ganyan pa. Alam nating lahat kung ano ang pinagmula ng pamilya. Dinanas mo na ba ngayon ang ininda ni Lolo Ricardo nung araw? Pa, kung ito man yun, sabihin niyo sa akin kung sino yung aswang na sumubok sa inyo. Ako ang bahala. Liligpitin ko siya.
Nagbuntong hininga si Mang Romulo. Tinapik sa balikat si Joban. Iho, wala itong kinalaman sa lahing pinagmula natin. Malayo rin sa nangyari noon sa lolo mo. Huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano. Sige na, mabuti pang tulungan mo mga kapatid para matapos kagad ang gawain. Napabuntong hininga si Jovan. Pailing-iling na umalis. Sa loob ng binata, sigurado siyang katulad ng yumaong lolo ang kinalalagyang sitwasyon ng ama ngayon. Biglang pumayat, nanghina, huli na ng malamang biktima ng kapwa aswang. Ang malala pa, kadugulang din ng trumaydor. Sa paglipas ng mga araw lumala ang kalagayan ni Mang Romulo. Humantong sa punto na hindi na tumatanggap ng pagkain ang katawan. Sa tuwing makakakain, sinusuka lamang uli. Maramihan ko maglabas ng dumi, nang minsan pa ay nagsasama pa ng laman. Naninilaw ang mga mata, hirap na kong idilat. Dumulog ang ina sa manggagamot at batay sa pagsusuri nito, hindi matukoy kung ano ang nangyayari. Pero siguradong galing sa kaliwa ang nasa likod nito. Kinausap si Mang Romulo, pero maging dila ay nanigas. Tumingin na lang ito, mga mata na walang emosyon. Mang Raulo, hindi po ba talaga matutukoy kung ano ang karamdaman ni Papa? Mainam na bigyan mo ng pangalan para alam ko kung paanong sisingilin ang pesteng yun. Sandali. Ikaw ba ay may ideya sa kaganapan? Sa pananalita mo parang may alam ka kung sinong gumawa nito sa papa mo eh. Totoo ano? Ganito kasi ang nangyari kay Lolo noon. Biglang nagkasakit, tapos walang manggagamot na tumulong. Natatakot ako dahil sa lahi namin. Hindi ko alam kung anong eksaktong tawag pero sigurado ko nakatulad ito kay Lolo. Manong, kailangan ko ang tulong mo para mailigtas si Papa. Yung kay Lolo, tumagal ng ilang linggo bago binawian ng buhay. Huwag naman sanang umabot sa ganun. Handa akong tumulong dahil hindi naman kayo naiiba sa akin. Hindi man tayo magkadugo, pero ang tungkulin kong sinumpan, hindi lang para sa mga tao. Manggagamot ako. Kahit halimo pang lumapit pagagalingin ko. Pero hihingi ako ng kondisyon. Dapat makipagtulungan ka rin sa akin dahil ikaw ang may nalalaman. Wala akong problema. Noon kasi, nalaman na lang na mula sa angka namin ang nasa likod ng paghihirap ni Lolo. Naisip ko lang na baka ganon din kay Papa. Malaki ang angka namin. Hindi ko kilala ang iba at karamihan masasama ang ugali. Pero isang tao lang ang kilala ko na pwedeng gumawa nito. Siya rin ang pinaghihinalaan ko kay Lolo noon. Kung sigurado ka nga pwede mo siyang manmanan, dumayo ka sa tahanan ng taong yan. Siguraduhin mo ang lahat ng iyong hinuha. Ako may iwan dito sa ama mo para maagapan ang kondisyon at hindi tuluyang mapinsala ang katawan. Sa oras na may makuha kang impormasyon, bumalik ka kagad para magawa ang ritual na kinakailangan. Nagkakaintindihan ba tayo, Joban? Kilala pa naman kita. Nakakalimot ka minsan padalos-dalos pa. Tandaan mo, ayusin natin ang problemang ito nang walang pisikalang laban. Gawin mo ng tahimik. Hoy! Nakikinig ka ba? Oo naman si Manong talaga. Aminado ako wala sa tamang pag-iisip kapag nasa ganitong kalagayan. Pero pinapangako ko, mag-iingat ako ngayon. Hindi sinabi ni Joban ang totoo sa ina. Hindi ito makakapayag na lalapit sa kahit na sinong ang kanila. Matagal na silang humiwalay dahil gustong mamuhay ng tahimik, malayo sa kaguluhan. Wala na rin silang balita sa mga ito magmula nang mamatay ang ibang kaanak. Ang paalam ni Joban, utusan ni Mang Raulo na maghanap ng halamang gamot sa karatig bayan. Kinausap din ng matanda ang ina para pumayag. Hindi naglaon. Sinimula ng binata ang paglalakbay pabalik sa pugad ng mga angkan. Unang pag-apak sa lugar,
Lahat ng mga mata ay nakatingin. Gulat ang mga ito sa biglaang pagbalik. Makikita sa mga kaanak ang samot-saring emosyon. May galit, may gustong manakit, at merong nalulungkot. Naiintindihan niya ang galit dahil ito sa pasyang talikuran ang lahi. Hindi lang maunawaan kung ano ang ibig sabihin ng lungkot na mababanaag sa mukha ng tiyahin. Ito ang unang lumapit sa kanya para bumati. Natutuwa akong makita ka muli, Jovan. Mahabang panahon kayong nawala dito. Babalik na ba kayo sa atin? Wika na Tia Agnes. Yumakap sa kanya. Maigpit. Pinapaiwatig kung gaano kasabik. Naluluha pa ito. Hindi o Tia. Gusto ko lang bumisita rito. Manatili ng ilang araw. Kahit humiwalay na kami, hindi may kakailan na magkadugo tayo. Magkadugo? Nasikmura mo pang banggitin ng salitang yan. Ang pamilya mo ang salot. Kung hindi kayo humiwalay, hindi malalaman ng mga tao ang tungkol sa angka natin. Magmula ng araw na yon, ilang beses pumarito ang kung sino-sinong albularyo para subukang wasakin ang pamilya dahil yan sa inyo. Wika ni Jacob, panganak na anak ni Tia Agnes. Tinitigan siyang mabuti ni Jovan. Wala pa ring pinagbago ang binata. Ito pa rin ang kilala niyang pinsan. Palaging galit. Hindi madaling kausap. Hambog. At higit sa lahat, siya ang pinaghihinalaan na pumatay sa ibang kaanak. Bagaman walang nakakaalam kung sino ang eksaktong tao, si Jacob pa rin ang nasa isip ni Jovan. Kami nga ba ang dahilan kung bakit nalaman ng mga tao ang tungkol sa angka natin? O baka naman ikaw? Huwag kang magtago ng pagkatao, Jacob. Ang sabi ng pamilyang ito, ikaw ang matapang at handang ipaglaban ang angkan sa kahit sinong magtatangka. Pero ano nga ba ang totoo? Ano ba talagang pakay mo? Humarang si Tia Agnes. Susuntukin na ni Jacob si Jovan. Pinakalma ng tiyahin ng lahat dahil pati ang ibang kaanak naganda na sa posibleng gulo. Nagbuntong hininga si Jovan, napailing sa inasta ng kaanak. Walang pagbabago sa pamilya. Kung sino ang kagalit ng isa, kagalit ng lahat. Kagaya ng sitwasyon ngayon. Hindi siya kasundo ni Jacob. Ganon din ang ibang pinsang lalaki na kasangga nito. Pasalamat ka, humarang si nanay. Dahil kung hindi, bangkay kang babalik sa pamilya mo. Tinitigan ng masama ni Jovan ang pinsan. Sumunod na rin siya sa tiyahin na inayang tumuloy sa tahanan. Binigyan siya ng kwartong matutulugan. Pinakain siya. Natigilan ng maghain ng laman. Tumitig siya kay Tia Agnes. Kagad humingi ng paumanhin. Pasensya ka na, Jovan. Nakalimutan ko hindi ka nga pala kumakain ng ganitong putahe. Huwag kang mag-alala. Bibigyan na lang kita ng ibang putahe. Oo naman kahit ano. Basta wag lang. Sinulya pa ni Jovan ang itinabing laman. Naunawaan ito ng tiyahin. Nang mabusog ang binata, sinamantala ni Jovan ang pagkakataon na makausap ang tiyahin. Tia, hanggang ngayon po ba, nambibiktima pa rin kayo ng inosente? Hindi na, iho. Aminado ko kung noon yan ang gawain ng angka natin. Pero natutunan kong pahalagaan ng buhay ng inosenteng tao. Maniwala ka o hindi, yung pinakita kong laman kanina, mula yun sa patay na tao. Hindi na kami nambibiktima ng mga buhay. Tumango si Jovan. Nagtanong din ang binata tungkol sa bagong kalakaran ng angkan. Sagot ang tiyahin. Malaki ang pinagbago magmula nang mamatay si Lolo Ricardo. Kung dati hati-hati kapag may nahuling biktima, ngayon ay kanya-kanya sa paghahanap. Pinagtapat din ng tiyahin
na madalas ang kaguluhan dahil parehong mainitin ang ulo ng karamihan, ganun pa rin ang pinagmumula ng gulo. Lahat ay ambog, pataasan ng ihi. Sa kalagitnaan ng pag-uusap, pumasok si Jacob. May bitbit, nakabalot ng plastik. Hindi masyadong makita dahil meron pang tela sa loob. Nang mapansing namamasa, may ideya na kung ano ito. Nagpaalam si Tia Agnes. Sinamantala ng binata ang pagkakataon. Palihim na sinilip ang ginagawa ni Jacob. Nagsasagawa ito ng ritual. Ang bitbit kanina ay parte ng tao. Pinapahid sa katawan ng dugo. Nilagok ang natira. Isa ito sa pamamaraan ng aswang para mapanatili ang lakas. Gayunpaman, may isang bagay na nakaagaw ng atensyon, ang selyadong kahon na nasa tabi. Hindi man makita kung ano ang laman, pero batay sa nararamdaman mula dito, duda si Jovan. Dali-dali ding umalis nang tumingin ang pinsan. Sinimula ni Jovan ang pagmamasid sa lahat ng kaanak, kahit ang tunay na pakay ay si Jacob. Gusto lang makasigurado kung may ginagawa pang kabulastugan ang iba sa kanyang angkan. Unang binisita ang tahanan ng tiyuhin na minsang mabuti ang pakikitungo sa kanila. Kaso nga lang umabot din sa punto na dito nagsimula ang away. Ang ama na si Mang Romulo ang una nitong hinamon nung araw. Tuwang-tuwa naman nang makita siya ngayon. Napahaba ang usapan. Nagkaroon din ng pagkakataon na malibot ang buong bahay nito. Kaso nga lang masyadong malinis. Walang bakas ng kalokohan. Ang sunod na dinalaw, ang kapatid ng yumaong kaangkan. Mabait ito, pero minsan ay may lihim na kalokohan. Pinatuloy siya at nag-usap sila. Inaya pang mag-inuman. Pinatulan na rin. Nagbabaka sakaling madulas ito sa salita. Nagtawag pa ng iba kung kaya't marami silang nagtipon. Sa kalagitnaan, nasipat si Jacob. Nagmamadali ito. Duda siya sa kilos kaya sinundan. Mahaba ang nilakad, sa kagubatan dumaan. Hindi nagtagal bumungad ang libingan ng mga kaangkan. Ibinaba ni Jacob ang dalang kahon sa harapan ng puntod ni Lolo Ricardo. Pinastos. Inihian pa. Nagbitaw pa ng masasamang salita. Gusto sanang lapitan para awatin. Kaso minabuting manmana ng kilos. Binuksan ang kahon. Kinuha ang supot ng dugo at saka binuhos sa puntod. Pagkatapos ito patuloy sa pagsambit ng salita. Hindi kabisado ni Jovan kung ano ang mga ito, pero para sa kanya, siguradong kasamaan. Nagmamadali na ding umalis nang mapansing naghihinala na si Jacob. Nang makabalik ito ng tahanan, hinarangan at kinumpronta. Matanong nga kita, gaano kalaki ang galit mo kay Lolo Ricardo para bastusin ang puntod niya? Ikaw pala yung sumunod sa akin. Hindi ko nakilala yung amoy mo. Huwag mong ibayin ang usapan, Jacob. Umamin ka na. Ikaw ang pumatay kay Lolo. Hindi ka ba tinuruan ng nanay mo na huwag magparatang? Huwag kang mambintang Kung wala kang matibay na batayan. Baka mamaya, kapag narinig ng kaanak natin, ikaw ang makatikim. Kung pinagdududahan mo ko, mainam pa na ipunin mo ang lahat ng ebidensya para malakas ang laban mo. Tugon ni Jacob. Tinapik pa siya sa balikat. Kinalma ni Jovan ang sarili. Nang makatulog, pasimpleng ginamit ni Jovan ang kakayahan bilang aswang. Pumuslit sa kwarto. Kinuha ang kahon na nasepat kanina. Dali-daling dinala sa labas. Sinigurado munang walang nakasunod bago buksan. Nang masira ang nakabalot na kandado, napasigaw ang binata matapos tumalsik ang likido. Nakakapaso ito.
Mabuti na lamang nakahanap kagad ng tubig. Nilublob ang muka hanggang sa nawala ang hapdi. Pag-angat sumalubong si Jacob. Tuwang-tuwa sa nasilayan. Ganyan ka ba kadesperado na mahanap ang pakay mo? Teka, sandali. Ano bang sadya mo, Jovan? Ang kamatayan ba ni Lolo ang pilit mong hinahanapan ng hustisya? At bakit mo namang gustong malaman? Ikaw ang may gawa, no? Lalong lumakas ang tawa ni Jacob. Hindi nagtagal naglitawan pa ang ibang mga pinsan. Masama ang titig kay Jovan. Pumalibot sa kanya. Sumakabilang buhay na ang matandang yon. Huwag mo nang halongkatin ang nakaraan. Baka mamaya magulat tayo. Bumangon yun sa libingan. Jovan, huwag ka masyadong bumida. Kapag kami nainggit sa'yo, ewan ko lang kung ano ang kaya naming gawin. Hindi na nakasagot pa si Jovan. Tumitilapon kahit saan. Pinagtutulungan. Hindi pa nakakabangon at muli na namang natatamaan. Bugbog sarado. Dahil kahit sabihin pang may lahi siya, higit ang kakayahan ng mga ito. Dahil araw-araw namumuhay sila bilang aswang. Hindi nagtagal ginawa siyang laruan ng mga ito. Pinagpasapasan. Puno ng kalmot ang katawan. Humihingal na nakahandusay sa tabi. Huwag kang magsusumbong kahit kanino kung ayaw mong punteryahin namin ang pamilya mo. Alam mo kung paano ako magalit. Jovan, dito naman wala kang maaasahan dahil karamihan galit sa inyo. Mauna na kami. Nakakapagod bugbugin ang isang inutil na kagaya mo. Muling kinalmot si Jovan sa muka bago iniwan. Humilata na lamang sa lupa si Jovan. Pinalipas ang oras para kahit papano makabawi ng lakas. Sa kabutiang palad nakita ni Tia Agnes. Inasikaso niya ang binata. Nilapatan ng gamot ang mga sugat. Ayaw sanang magpagamot ni Jovan dahil pamamaraan ng aswang ang ginamit ng tiyahin. Subalit sa lubha ng lagay, hindi napigilan. Tiniis na lamang niya ang ideya na mabubuhay ang tinagong pagkatao kapag nakapasok na sa katawan ng langis. Lumipas ang ilang oras. Mabuti ang pakiramdam ng binata. Narinig ni Jovan ang komprontasyon ng mag-ina, si Tia Agnes at Jacob. Pinagalitan ng tiyahin ng anak. Pero salip na makinig ay sumasagot ito. Umabot pa sa puntong nagkasakitan. Kagad pumagit na si Jovan dahil nasasaktan na si Tia Agnes. Natigilan si Jacob nang masuntok sa muka. Nanlaki ang mga mata ng binata at binalingan si Jovan. Marunong ka naman palang lumaban. Bakit hindi mo ginawa kagabi? Nagpipigil ka ba? Huwag kang magpigil. Ipakita mo kung sino ka. Paulit-ulit siyang sinuntok pero hindi lumaban. Nagpigil lang ng galit hanggang sa pumunta na sa kwarto. Dumiretso ang tingin sa kahon. Sa pagkakataong ito malakas ang hatid na pakiramdam. Kaso nga lang dali-daling hinila ng tiyahin palayo. Huwag ka munang lumapit kay Jacob. Alam kong hindi kayo magkasundo. Pero hindi ka pwedeng tumuloy sa iba nating kaanak. Dito ka lang ligtas sa lugar na to. Kahit puno ng pag-aalala ang boses, salungat naman ang pinapahiwatig ng mata. Hindi siya sumagot. Sa puntong ito, may pagdududa na rin sa tiyahin. Nasabi pa sa sarili na posibleng may kinalaman ito sa ginawa ng anak. Dahil dito, maging ang tiyahin ay minatyagan. Sa muling pagsapit ng gabi, hindi nakaligtas kay Jovan ang gawain ng mag-ina. Sa puntong ito, kumpirmadong magkasabwat sila. Naging palabas lang ang pag-aaway para malito ang binata. Nagriritual si Jacob habang si Tia Agnes ay nagbabasa ng libreta
Sa harapan ng nakasinding mga kandila, naroon pa ang puno ng saging na inukita ng pangalan ng ama na si Mang Romulo. Dito na naging malinaw ang nangyayari. Naulit sa ama ang nangyari sa yumaong lolo. Hindi lang makapaniwala na ang tiyahing nagpapakita ng kabutihan sa lahat. Ito pa ang nangunguna sa masuklam na gawain. Pinanood niya ang ritual ng mga ito. Nang matapos, dali-daling umuwi ng tahanan. Naabutan si Mang Romulo na kasalukuyang ginagamot ang ama. Sa puntong ito, butot balat na lamang. Hindi na nakakarinig. Wala nang pakiramdam. Nang masipat ng manggagamot ang binata, kaagad na nag-usap. Ilang araw kang nawala, kaya aasahan ko may dala kang balita. Nahanap mo ba kung sino ang nasa likod ng paghihirap ni Romulo? Saksi mismo ang mga mata ko kung paano sila nagritual. Sa puno ng saging nakaukit ang pangalan ni Papang. Ganon din ang nakita sa tahanan ni Lolo Ricardo nung natagpuan siyang wala ng buhay. Ibig sabihin, sina Tia Agnes ang pumatay kay Lolo at ngayon naman si Papa ang pinupuntirya nila. May naisip akong paraan para kontrahin sila. Kailangan nating gawin bago mahuli ang lahat. Sasabihin ba natin sa nanay mo? Wag na. Lalo lang ho siyang mag-aalala. Maging ang mga kapatid ko. Gawin natin ito ng palihim, kagaya ng sinabi nyo. Sumama si Jovan kay Mang Raulo. Akala niya ito ang gagawa ng hakbang. Nagulat siya na ipakilala ang isang mambabarang. Palipat-lipat ang tingin sa dalawang matanda. Hindi naglaon. Hinila sa tabi ang manggagamot para tanungin. Bakit may mambabarang? Anong gagawin yan? Huwag kang mag-alala dahil kapatid ko siya sa ama. Biyasa sa pagpuksa ng kasamaan gamit ang kasamaan. Kaya niyang mag-utos sa pinakamatataas na uri ng hayop upang patayin ang tiyahin at pinsan mo. Gusto mong tapusin sa tahimik na paraan, hindi ba? Ito ang pinakamainam na solusyon. Napalunok si Jovan. Binalingan ng pansin ang mambabarang. Nang makita ang mga gamit nito, maging ang reaksyon ng matanda na handang tumulong, isinabahala na dito ang lahat. Katuwang ng mambabarang si Mang Raulo, hiningi ang pangalan na Tia Agnes at Jacob. Sinimulan kagad ang ritual. Inilabas ng mambabarang na si Mang Agosto ang 2 garapon ng alupihan. Inilagay ang mga ito sa nagbabagang uling. Gulat si Jovan dahil hindi ito namamatay. Pinataka ng likido, sinabayan ng pagsambit ng orasyon habang paulit-ulit na sinasambit ang pangalan ni Tia Agnes at Jacob. Hindi nagtagal. Naging kulay itim ang 2 alupian. Nang utusan ni Manong Agosto, dali-daling gumapang ang mga ito sa tahanan. Lalarga na ang mga alaga ko. Pupunta ng mga lapastangan upang kitilin ang buhay. Pwede nyo nang balikan ng biktima. Ito ang mga bagay na dapat yung tandaan. Kung mamamatay si Romulo sa pagpatak ng 6:00 mamaya, ibig sabihin bigo ang ritual ko. Kapag bigla siyang sumigla, ibig sabihin nagtagumpay. Dali-daling bumalik ng bahay si Jovan. Kinakabahan habang nakaharap sa ama. Panay tingin sa oras. Palihim naman siyang sinita ni Mang Raulo dahil naghihinala na ang ina. Kaso hindi mapigilan ng binata. Nang sumapit ang 6:00, nanlaki ang mga mata habang titig na nakaratay sa ama. Nanginig ang buong katawan ni Jovan. Paulit-ulit na sinasambit sa isipan na sana mabuhay ito. Nang makitang lumagpas sa oras, napansin ang unti-unting pagsigla ng ama. Hindi mapigilang sumigaw sa tuwa. Gulat ang lahat sa kilos niya. Diretso pang niyakap ang ama. Buhay ka, Papang. Buhay ka. Mabuti na lang lumapit. Basta buhay ka, Papang. Yun ang mahalaga. Natigilan ng binata ng hampasin ng ina. Tinanong siya kung nababaliw na ba ito.
Agarang umiling si Jovan. Sinabing natutuwa lang na magaling na si Mang Romulo. Nagtataka ang ina kung paanong nalamang magaling, gayong makikitaan pa ng kaunting pangihina. Hindi na sumagot ang binata. Patuloy na niyakap ang ama. Inakalang doon na nagtatapos ang lahat. Nagulantang ng mambulabog ang mga kaanak. Kahit nasaan yung aswang ang mga ito, kilalang kilala pa rin. Ang hindi matanggap, kasabwat pala si Lolo Isko, kapatid ng yumaong si Lolo Ricardo. Jovan, gusto ko lang malaman kung may kinalaman ka ba sa pagkamatay ni Agnes at Jacob. Hindi ba tumuloy ka sa kanila? Biglang nawala ng gabi. Kinabukasan natagpuan silang walang buhay. Ikaw ang salarin, tama ba? Lolo Isko, paano niyo ako pagbibintangan? Matagal na akong humiwalay sa angkan. Oo, umalis ako pero nagpaalam naman. Sa tingin niyo ba kaya kong patayin yung mga yun? Hindi ako kagaya niyo. Hindi nga ikaw, pero pwedeng may kasabwat. Nakita namin ang mga alupian sa tabi ng bangkay. Mula ito sa isang mambabarang. Lolo, wag mo nang idamay ang anak ko rito. Malalim na ang gabi. Umalis na kayo para makapagpahinga ang lahat. Kami na ang umiiwas, pero pilit kayong lumalapit. Wika namang Romulo. Hinila si Jovan papasok ng tahanan, pero masyadong mapilit ang mga kaanak. Sa isang kurap, nasa harapan na ang aswang. Ginawaran ng kalmot si Jovan. Gumanti naman si Mang Romulo, pero napuruhan din. Hindi pa gaanong gumaling ang kalooban, kung kaya't mahina kumpara sa mga ito. Lumabas din si Mang Romulo. Nagpakawala ng orasyon sa hangin. Dahan-dahang umatras ang iba. Pero si Lolo Isko ay nagpumilit makalapit. Tumilapon ng manggagamot. Gayunpaman nagulantang ang lahat nang biglang mangisay ang matanda. Sumigaw habang may pilit na inaabot sa likod. Hindi nagtagal may lumabas na malaking alupian sa bibig. Kinagat-kagat ang iba't ibang bahagi ng katawan nito hanggang sa umandusay. Hindi nakaligtas ang iba na magsilabasan ang grupo ng alupihan. Lahat sila nilantakan ng mga aswang. Sa mismong bakuran bumulagta ang lahat. Lumobo ang bahaging may kagat. Nagkulay lila. Mula sa kadiliman, lumabas ang mambabarang na si Manong Agosto. Inilahad nito ang nakabukas sa garapon. Gumapang ang mga alupihan pabalik sa loob. Hindi nakabalik ang dalawa kong inutusan. Yun pala pinatay. Huh. Ano pa nga ba ang gagawin sa mga lintik na pumatay sa mga alaga ko? E di pagbayarin at patayin din sila. Wika ni Mang Agosto. Pinagmasdan ang nakabulagtang mga aswang. Pagkatapos ay walang paalam na umalis. Hinabol naman ni Mang Raulo para sabay nang umuwi. Matapos ng insidenteng iyon, pinalipas si Jovan ng panahon. Naglakas loob na bumalik sa lupain ng angkan. Dito na pag-alaman, kanya-kanya sa pag-alis nang mamatay si Lolo Isko. Pero ang pinakakinakagulat, ang laman ng kahon na nasa silid ni Jacob, ang pugot na ulo na si Lolo Ricardo. Sinadya ang libingan nito. Hindi pa masyadong naaagnas ang bangkay, katawan lamang ang naroon at walang ulo. Bilang paggalang, itinabi ni Jovan ang pugot. Pailing-iling na naupo sa tabi ng puntod. Hindi akalain ng binata na magiging ganon ang takbo ng kaganapan. Subalit nagpapasalamat na naging klaro kung sino ang tunay na pumatay kay Lolo Ricardo. Nanumbalik ang lakas ng ama na si Mang Romulo mula sa pagiging butot balat. Naging matikas ang pangangatawan. Napag-usapan nila ang tungkol sa nangyari. Alam ng ama, simulat sa pool, na siya ang isusunod ng kapatid na si Agnes. Binantaan na kapag magpapagamot ay madadamay ang buong pamilya. Kaso nga lang, dahil sa lihim na akbang na ginawa ni Jovan, nagawa ng paraan
upang makontra ang mga ito. Malaki ang pagpapasalamat ng binata sa dalawang matanda na tumulong sa kanya. Si Mang Raulo na isang manggagamot at si Manong Agosto na isang batikan na mampaparang. Ito yung mga tipo ng gamit na hindi na kailangan pag-isipan kung bibilin o hindi kasi malaki naman yung may tutulong sa'yo. Ang tawag dito sa necklace na to kabayan ay gabay medalyon. Ang bisa niya ay pampaswerte at gabay sa career, health, love life, and finance. Kung mapapansin, merong mga nakapaikot na simbolo dito sa gabay. Baybayin yan mga kabayan na ang ibig sabihin ay kalasag, kalakasan, kayamanan at katalinuhan. Ito namang mga arrow sa gitna ay inspired sa Buscalan tattoo na Travelers and Compass. Galing pa ng Negros ang gabay medalyon, gawa ng 6 na antingero, gawa ng Antingeros del Negros. Sila nagkonsagra, sila nagbasbas, sila yung bumuhay dito sa gamit. May 6 na pangkalikasang sangkap na hinalo sa gabay habang inuhulma, naroon na rin ang mutya. Kaya naman kapag hinawakan yung medalyon, kapag sinuot, may enerhiya kayo nararamdaman dahil sa mga sangkap at tamang pagkukonsagra. Kung interesado ka sa gabay medalyon, pampaswerte at gabay sa career, health, love life, and finance, i-visit mo lang ang shop ng Likha Merchandise.